you. Hello. Thank you, Ma'am Yesha, sa pag-send po ng heart me, no? Sorry, naglagay ako ng ng elastic sa braces kasi sumasakit pagka pag di sanay. Sumasagi sa So, anong technique dyan? Sulat mo siya maayos, papakita ko yung technique, no? Cancellation natin. Yes, sir, may technique ba kayo para mapabilis mag-multiply? May na po kasi pag matataas na. Practice lang. Pag sinabi bang matataas, ibig sabihin maraming numbers. Kunyari, 1, 7, 8, 9, tapos 82, 79, ganyan. Practice lang. Ako kasi lahat din nahihirapan ako din. Kung makapanood kayo ako gabi, parang ayaw kong i-multiply yung masyadong maraming number saka mag-divide. Medyo time consuming kasi siya, no? Pero okay lang yan kasi maganda yun, ma-practice na kayo ng mahirap kasi mahirap talaga mag-multiply. Pero okay naman sa mga susunod kasi madali na siya. Na-uwi. Sorry. Nabubus yung message natin. Ganito, no? Kahit mas mataas sa 100. Oo, totoo yun, no? Lahat talaga nakakatamad yun. Pero sa mga susunod na topic naman, isipin nyo na lang, mawala na yung multiplication. No, hindi na siya ganang ginagamit. Ito lang, pag nandito kayo sa topic na ganito, ay mag-multiply kayo na marami. Yan siya, medyo oo, yes, tama yan. Share kita na bala sa iyo. Okay, ganito, maka-cancel yan, no? Tingnan mo yung taas. May pattern yan ng pag-cancel. Okay? Ito, napansin ko sa mga upcut math questions. Ang gagawin mo is kailangan makahanap ka ng pattern para hindi ka mahirapan. Kagaya nito, imbis na i-multiply mo yan, cancelin mo yan, no? 'Di ba? 9, 9, cancel. 7, 7, cancel. Kailangan magka-cancel pag multiply. Multiply naman eh. 'Di ba? So 5, 5. Ano matitira? 11 over 3, no? Letter A. Okay? So kailangan makakita ka ng paraan para mas mapabilis mo siya. Ito lang 'yan, no? Ginagawa yung mga questions na ganito. Meron yan lang time. Dapat hindi ka aabot kunyari sa 1 minute per item, parang ganun. So ibig sabihin kung pare-pare yan, dapat yan hindi kayo lahat lalampas sa 1 minute. So mag-iisip ka ng paraan para mapabilis, no? Number 12. Ayusin yung pagkakasulat, medyo magulo. 20 over 3 plus 41 over 2 plus 1 over equals x. Ito plus naman, hindi ka pwede mag-cancel, no? Plus to ha, plus. Common talaga sa mga kapag mga exam, may mga pattern na may techniques na yes, no, Sir Gildo. Kaya kailangan natin siya, ano ba tawag doon? Makita agad natin, no? So, thank you sa mga nagpo-follow sa atin at mga nagtatap-tap and nagsisend ng natin sa atin ng gift, no? Maraming salamat po and I hope may natututunan ba kahit madaling araw na. Ito na lang yung isipin nyo, panlaban to sa mga PISA exam ko nakakalungkot. Kailan? Pwede butterfly method. Kailan ang PISA exam? Pag PISA magi-grade 7 pa lang, di ba? Okay, ganito gawin natin, no? Tingnan mo. Huwag naman ba butterfly method ka ng 3, hindi pwede yan eh. No? So, ang gawin na lang natin, hanapin natin yung ating eto may 1 yan sa ilalim, no? Para hindi ka malito. So, makikita mo naman dyan kung ano yung iyong ano tawag dyan? Yung iyong LCD. Ano ba LCD ng 3, 6 yan? 30. No? Pwede rin yan. Tama naman din yung butterfly concept na mumultiply mo sila sa 30. No? Okay? Ngayon, ang tekniko nga dyan, no, para mapabilis sana is ganito. Walang sagot, sir. Lagpas sa 10 ang sagot. Ganun ba? Sige. Okay lang yung kung wala, no? Kasi nga, may problema sa power, sa ano na yan. Sa material na to, no? Okay, so ang gawin mo dyan is parang i-multiply mo yan siya ng ganito. Sa isip mo na lang, no?
So, magiging 30x. Nakikita pa ba yung 30x na yun? Nakikita pa siya, no? So, dito sa kabila, ito, multiply mo siya dyan. So, mangyayari dyan, imbis na i-multiply ko sa 30, di-divide ko sa 5, ang gagawin ko na lang, kakancelin ko na yung 5. Dito lang ayan o. Dito. So, parang 30 times 1/5. Diretso ko nang isulat dito. Yung ilan yun? 6, diba? No? Tapos, ito na. Anong dugaya po? Huwag ka magmadali, no? Alam mo, hindi ko naintindihan ng Bisaya. Halo-halo ako, no? Bisaya, Ilocano to. Joke lang. Madi makasauti Ilocano. No? Okay. Kasabot og Bisaya, di makastorya. Okay? Halo-halo ako, no? So, ito, multiply mo na lang 15, no? So, parang 41 times 30. Thank you po, Ma'am Sagrada Bianca, no? Saan galing yung 30? Ayusin na nga natin. Huwag na yung ganyan, matagal eh. Na mga nagagalit ng mga ano natin, ano. Ganito na lang, no? X. Okay? Paano nakuha yung LCD? Ito, multiply mo na lang yung mga yan. Okay? So, pag minultiply mo yan, 30. Ngayon, dito, sige, isa-isahin na lang natin. Dito muna. 30 divided by 3, 10. Times 20, ilan yon? 200 ba? Sige, sagutan natin dito. Tapos ito naman, plus, divide mo. No? So, ilan yan? Magiging, hindi ko alam pinakamabilis na paraan dito, no? Kasi ito rin yung pinaka nakisip ko, no? So, 41 times 15, medyo malaking number to. No? Thank you po, Ma'am Sagrada Bianca Marie, no? Thank you po sa pag-send ng ating mga roses. Salamat po. 615 ba yan? 615. Tapos, 30 divided by 5. Thank you po, Ma'am or Sir Pretzel, na sa pag-send po ng rice bowl. Thank you po. Okay. Multiply mo 6. Tama ba? Ngayon, ito is, ano ba yun siya? Ito na, diretso mo na, no? Pag-add mo na yan, ito, magiging 815 plus 6, magiging 812 ba? Tama ba? 821 pala, 821 over 30. Yan, equal sa x. Simplify na lang natin. Okay. So, 30, di-divide mo yung 821. Sino sa pangalawa? Ito? 615. Ito, i-divide mo nito. Tapos, i-times mo dito sa 41. Okay? So, 2, magiging 6, magiging 22. 1. So, ilan yan? 7. Magiging 210. Magiging 11. So, 27 and 11 over 30. No? So, ayun yung ating sagot, ano? Yan yung pinaka-simplify natin. Bayaan nyo na yung huwag nyo napansinin yung mga choices natin. Letter F na lang, kunyari. Yan siya, no? Okay? So, yun. Parang mas madali. Pwede rin siya, no? Zero shock. Tama rin. Okay din siya. Okay lang, good night, Sir Marky, no? Okay. So, yun. Pwede rin yun, sabi ni Sir, Okay. Paanahin natin yun. Baka pwede kasi yun siya, no? Bakit po bakit po di minultiply sa 30 yung x? No? Kasi iba na yung ginamit natin. Iba na yung technique na ginamit natin, no? Ang ginawa natin is itong buo na lang yung ginawa natin na tawag dito. Ito na lang yung ginawa natin na tawag dyan.
isinimplify natin yung buo na lang. Meron dito sequence, isang number lang. Okay? Teka lang, anuhin ko lang itong kay sir. No? Okay to eh. No? Itong, ayan o, yung 6.66, no? Yan, 20/3 plus 41/2. Actually, pwede rin yan. Naisip ko na kanina yan. Kaso nga lang, ito, pwede siya eh, actually. Ayan, pag memorize mo naman na 6.66 yan, okay yan, di ba? Ito, 41/2. Alam mo yan na 20.5, di ba? Kasi ito, 0.2. So, pwede mo siya, mas mabilis nga naman makuha yan. Very good yan, ano. Kung either of the two naman, pwede siya. Pero, kung sakali man, mas bet ko to. Mas mabilis ito. Okay? Ay 5, 0.625 is equal to 24/m, no? Thank you po, Ma'am Sagrada. Ang dami niyo binigay, no? Ma'am Reza, thank you po. Okay? Paano to? Yeah, tama. Depende sa technique, no? Okay. Ano sagot dito? Thank you so much, Mr. Potato, sa follow po, no? Cross multiply. Yeah, pwede. Cross multiply. Multiply both sides by m. One over m. Point to 0.625 to Yes, tapos ano sa natin gagawin dyan? Ganyan, okay. Sige. Testingin natin yan, no? Ang gagawin natin dyan, pwede mo rin siya, tama yun, no? Ganon. Ito, mapupunta dito. Ito, mapupunta dyan. So, para magbabaliktad sila, no? Magiging m is equal to 24/0.625. Yeah, very good, no? Sa swap, okay, ganito. Shift solve na lang. Wala tayong shift solve, wala tayong calculator, ano? Okay? So, ang gagawin mo dyan, 0.625 divided by 24, hindi pa pwede. Bakit? Kasi kailangan ito is, Sir Aslan, paano masagot yung mga ganyang question kapag walang calc? Magmamanual tayo, no? Imamanual natin yung multiplication, yung kanina tinatanong mo, kanina ma'am, tsaka division. Kaya pag mga lower grades, ayun yung unang tinuturo, yung malalaking number. No, kasi para pag na-encounter ulit natin to, alam mo siya pag higher year ka na, no? Or higher grade. So move ka 1 2 3. Tapos ito yung decimal mo 1 2 3. Move tara, yes, tama 'yon, no? 625. Tapos 24,000 na siya. Okay, ang sagot sir 192/5. How about how about multiply? Hindi siya ganun. Divide dapat. Hindi siya i-multiply. Yan, Sir Kikid, mamaya ganyan yung gagawin natin. Ayun yung pwede nating isang option, no? Dito pwede rin naman. Okay, ngayon, ilang 625 yung pwede nating makuha dito? Sa 24, ilan? 3 yata yan. Tama ba? 3? So, i-multiply mo siya. Okay. Gagawa natin ng mga paraan isa-isa lang. Pero gusto ko ipaliwanag yung mga ways, no? Para sakali man, may option kayo, di ba? Ilan yan? 18. So, 1,875. Magiging ilan? 15 sagot pag multiply. Hindi yan siya kailangan i-multiply eh. Iba. No? Wait lang. 10, magiging 5. Ito magiging 9, magiging 2, magiging 3, magiging 13, magiging 5. 0. Ilan yan? Multiply.
Ang hirap naman nito. Nahirapan ako mag-multiply. Ay, mag-divide. Tulungan nyo nga ako dito i-divide. Ilan to? Multiplication is the opposite of division. Oo nga eh, natatapad ako. Hanapan natin ng iba, ayoko nyan. Hindi ganito, no? Tinan nyo. Okay. 24 over m. No? Ganyan siya. Okay. Hindi siya kasi pwede maging ganito. Yung magiging m is equal to 24 tapos 0.625. Mali yan siya. No? Pag manipulate mo yung original natin, hindi siya lalabas na ganito. No? Pag manipulate mo tong original, hindi siya lalabas dito. Okay? So, eto ang gagawin talaga natin, for me, no? Nahirapan ako mag-divide eh. Mali man bas mga okay lang yan yung mga choices kasi yun nga no, nasabi ko na kanina. Iniba-iba ko dahil yun nga. Eto, i-convert mo na lang yan no into fraction. 625. Anong turo natin para mo siya maging yan? Very good. Ayoko sabihin yung pangalan mo no? Pero basta tama yan no. 625. Ngayon, ito kasing last digit mo is nasa thousands no. Okay? So, ang gagawin mo dyan, 625 over 1,000. Or kung ilan yung decimal mo, ayun yung 0. Tapos, yan, nadidivide kasi yan sa ilan? Sa 125. Bakit natin binivide sa 125? Kasi yun yung GCF nila. Ano yung sabihin ng GCF? Greatest common factor. Para saan? Para ma-lowest term. Para ma-lowest term. Bakit nila lowest term? Ayun yung susunod na tanong eh. Ayun na, susunod-sunod na yung mga tanong dyan, no? Una muna, bakit natin dinivide sa GCF? Ano yung GCF? Yun yung number na pwede kong i-divide dito tsaka dito. Yun yung pinakamalaki. So, ano yun? 125. Ano susunod na tanong doon? Para madali mag-multiply. Very good. No? Bakit natin sinisimplify? Bakit kailangan i-lowest term? Bakit? Para mas madali natin mai-operate. Na madali natin siyang magawa. So, pag dinivide mo yan, oy, good morning. Ginanaan ako magsasolve na kayo ngayon. Magiging 5 over 8 na siya. Okay? Pag maliit kasi yung number, maliit yung fraction, madali siyang i-operate. Ibig sabihin ng i-operate, i-add, i-multiply, and divide. No? So, yun ha. So, 5 over 8 na siya. Handaan nyo yan, ha. Hello, sir. Bukas. Okay. Bukas ba o mamaya? 6:30. Matulog kaya kayo? Mamaya antok-antokin kayo eh. So ito magiging 5 over 8. Ito naman magiging 24 over m. Ngayon, ito mapupunta dito. Pwede mo siyang ilagay dyan. Ito mapupunta dito. So magiging parang m over 8 equals 24 over 5. Ay! Follow niya, no? Yung mont, no? Super best na. Okay? Ngayon, mangyayari dyan ito, i-multiply mo to dito. So, magiging m is equal to 24 times 8 over 5. Pag minultiply mo yung 24 over 8, magiging ilan yan? 2, 3, 16, 19. So, 192 over 5. Yan na siya. No? 192 pala. 192 over 5. Ngayon, pwede mo siyang i-lowest term, no? Lowest term natin or i-decimal. 3 magiging 15. 15 magiging 42, magiging 8, tapos magiging 40, magiging 2, dagdagan ko isang decimal, magiging dito pala dapat 4. 4 ba? 2. 4, no, 4. Nabilis ba? 38.4. Ulit. Mabilis ba masyado? 5 over 8 is equal to 24 over m. Ito,
Yung kanina, paano napunta yan dito? Yun nga. Makinig mo na lahat. Wala mo na magta-type, no? Okay. Ito siya. Itong 0.625. Bakit hindi po cross-multiply na lang? Kasi pag cross-multiply mo, mas mahirap. No? Dito pag naka-decimal. So, ang ideal is gagawin mo siyang fraction. No? Fraction. Ganyan. Sino ba yan? Ba't sinaka mo dyan si Sir Kikid? Ayan, hindi natin papalampasin yung mga ganyang comment na ano ba to, nagagamit ko ba pag nagtinda ko ng tilapia? Oo. No? Actually. Yung mga ganyan, hindi ko pinapatawad yung mga ganyan na dinidisregard nila yung math sa mga pang-araw-araw na gawain. No? Pwede. 'Di ba? Pag namamolekta ka nga, kunyari, trabaho mo kunyari garbage collector ka. 'Di ba binibigyan ka ng mga barya? Binibilang mo 'yun eh. 'Di ba? So, ganoon siya. Okay? Yung mga ganong comment, hindi ko pinapalampas, no? Okay? So, ano na? Very good, no? So, gagawin mo ngayon ganyan. Ito, kinonvert lang natin kanina, no? Kinonvert natin to papunta dito. Okay? Kinonvert natin. Paano natin kinonvert kanina? Di ba ang ginawa natin, 625, in-over mo sa 1,000. Okay? Ngayon, dinivide natin sa 125, dinivide natin sa 125 kasi ayun yung GCF niya. Pag dinivide mo yan, magiging 5/8. So, ito na siya ngayon. Okay? Wala na magtatanong ha, inulit ko na yan. Ayoko ng pangatlong ulit ha. Okay. Nakuha nyo na ngayon yan. Okay? Sino to? Dami mong alam. Ayan. Hindi doon ka manood doon, no? Nagsisilabasan ng mga ano ha. Okay? So, ang gagawin mo ngayon, ito, paano ba? Yes, mali question, no? Mali question. Okay? Ito, tinan nyo. Gagawin mo dyan, ito, ililipat mo to doon. Tapos ito, ililipat mo to dito. Sir Ron, good evening. Dalawa na kayong Ron ngayon dito, no? Magiging 5m is equal to 24/8. Okay? Ngayon, i-divide mo ng 5, i-divide mo ng 5. Magiging m is equal to 24 times 8. Okay? Tama, wala kang sagot sa choices. No, sa mga bago, bakit wala mga sagot sa choices? Kasi nga, binago ko kanina. Wala siya sa choices, no? Ngayon, multiply mo to ngayon. Anong magiging sagot? 192/5. Kasi nga, galing yan sa UPCAT reviewer. Ayoko nga na idiretso, no? Ay, Sir Steve, good evening, no? Ayokong idiretsong i-copy kasi baka nga makapiright, no? Ayaw natin yun. Okay? Pag sinilowest term mo to kanina, sinolve na natin, magiging 38.4. Okay? Okay, may nabasa ako dun ha. Sir Roland, kamis mag-review from... Oy, good evening! Sir Ren, good evening. Okay? Hanggang 30 lang, hanggang 25 lang naman. Sir, pag grade po. Sir, pag nagwawa, ano daw? Hi. Miss you to Sir Steve. Good morning. Matulog na kayo mga mag-review, baka mahirapan kayo. Kaya nga yung mga may exam ng anong oras ba? 6:30, di ba? Nag-work na po as a GA need ng math, kaya madalas ako nanonood ng ganito. Ay, yung nag-work. And, oo, kasi ganito yan, ano? Lahat talaga, no? Lahat ng aspeto ng buhay mo, gumagamit ka ng math. Anong time po yung live natin? Ano sagot dito sa 14 muna? C? Ni ultimo paghuhugas ng plato, may oras yun eh. Kaya po ng dasal kahit? Yes, Ma'am Ashley, kaya. Pero sa UPCAT, hindi ko alam ha. Nagawa ko na, Master Plumber. Sa MPLE. Nagawa ko na. Dasal.
CSE, kaya din. Dasal lang. Pero nasa sayo yun, no? Okay? Tapos, one day, hindi ko alam eh. Kasi ako hindi ko kinaya yan dati. No? Basta maganda yung dasal mo, ha? Kaya. Napolcom. Pwede yan siya. Okay, sagutan na natin. Which group of numbers are multiple of 6 between 81 to ni-refresh na lowest. Ako lowest sa review. Umasa naman. Mayroon sa group cut o PM. Hindi ako nag-PMAE. PMAE. Nag-group cut ako pero hindi ako nag-PMAE. 81. Ibig sabihin between ng 81 tsaka 100. Ibig sabihin si 81 tsaka si 100 hindi, no? Yun, tama yun, Sir Kid. Advantage ka sa math. Ibig sabihin hindi mo nare-reviewin yung math pag may mga exam. Okay? So ito, ano daw yung mga nasa gitna niyan? I-check na lang natin dito sa mga choices, no? Tingnan mo yung isa. Halimbawa 84, 92. O tanong ko sa inyo, paano ba natin malalaman na multiple siya ng 6? Okay, ang rule mo dyan para malaman mo na multiple ng 6 ay nadidivide sa 2. Dapat siya ay divisible by 2. Divisible by 2 at saka divisible by 3. Ibig sabihin, yung last digit mo dapat is even. Last digit mo is even and yung sum ng digit mo is nadidivide sa 3. No? Ano ibig sabihin nun? Ito, dapat even. Tapos yung sum ng digit mo, sum ng digits is divisible by 3. Testingin natin dito. Testingin natin dito sa 84 tsaka 90. 84 tsaka 90. Ano ba ang 84? Yung 84 nadidivide sa 2? Yes. Tapos isam mo. 8 plus 4 magiging 12. Ito ba nadidivide ng 3? Yes. Ibig sabihin si 84 ay nadidivide ni 6. Okay? Si 90 naman, si 90. Hindi. Chine-check lang natin. Ito. Ito nadidivide sa 2? Yes. Anong sum ng digit niya? 9 plus 0 magiging ilan? 9. No? So, nag-iba. Ngayon, 9 siya. Nadidivide ba ng 3? Yes. So, ibig sabihin, si 84 tsaka si 90 is nadidivide ni 6. Okay, ayun yung divisibility ata to eh. No? Divisibility. Ngayon, testingin naman natin dito sa 92. Nabarahin ko. Okay. Etong si 86. Tingnan mo si 86. Si 86 ba even? Yes. No? So, yes siya, even. Anong sum ng digit niya? 8 plus 6, 14. Yung 14 ba nadidivide ni 3? Hindi. No? Hindi siya. So, ikisan mo na yan. Okay? Ito kaninang 84 tsaka 90 na check na natin. Ngayon, pwede natin i-check yung 96. So, ito sabi ni Yuko, multiple of 6 does not mean it considers 2 and 3. Then, try to divisible. Multiples of 6 does that mean it consider 2 and 3. Then, try to divisible. Yes, tama yun siya. Okay. So, itong 96, no, 96. Ito na lang i-check natin dito, no. Even ba siya? Yes. Even. Kasi nadidivide sa 2. Hello, ma'am. No? Eres Saria. Good evening. Welcome, no? And then, ang gagawin natin naman dito is, ano to? Isam mo siya, 9 plus 6, magiging 15. Pasok bukas. Welcome, no? Ito, nadidivide sa 3, kaya check siya, no? So, ibig sabihin ito, okay din siya. At least may little knowledge pa ako sa mga ganyan. Happy streaming. Yan. Okay.
Ito, so ibig sabihin itong 86, wala na to, di ba kanina? Wala na yan siya. O, testingin na natin lahat, no? Aray ko. Testingin na natin siya, aray. Lahat. Bumaba na ako. Aray. Sira na kasi yung upuan ko eh. Bumababa na siya kusa. Aray, namanhid ako. Ayan. Testingin natin tong kung 88. Testingin lang natin na 88. 88. Nadi-divide ng 2, even, check. Anong sum niya? 16. Hindi. Oo, nagpagupit tayo. So, tamang sagot natin letter C. Okay? So, nagsagot ng letter C. Tama yun siya. Okay? Okay? Letter C ang sagot, no? So, ano yung mga nandun daw is 86, 90, and 96. Okay, sa mga... Hindi, wala natin ulitin, no? Matagal siya eh. Para matapos tayo, no? Mga alas 2. Ito, ayusin ko, ha? Bakit mali yung A? Hindi naman siya mali. Kaso nga lang, kulang siya ng 96. Ay, ano ba? Ay, 84 pala, sorry. 84. 90, 96. No, kulang siya. Wala siyang 90. Wala siyang 96. Ang tamang sagot, tama naman yung A. Kaso nga lang, wala siyang 96. 96 kasi lahat eh. Which group of numbers are multiple of 6 and 80? Ayan, yan siya. The best answer. Yes, now, tama yan siya. Okay, yung best answer yung kailangan natin. Ito. Value daw ng M plus N over M minus N. Yung value daw ng M mo is 3 over 1. Ang value ng N mo is 4 over 3. Okay? So, ano daw siya? Kung madali itong tanong na to, okay lang yon. Bakit? Kasi dapat masagutan mo siya ng mabilis. No, ayun yung pinaka-aim natin. Ano tawag sa lesson na to? Basta, ano ba yung buong lesson ba o itong topic na to? Kung yung buong lesson kasi yan, college admission test. No, para talaga yun sa UPCAT kasi naghanap nga ako ng mga tanong sa UPCAT, no? Ngayon, kung ito, ano ba to? Yung topic, ito, hindi ko alam kung ano ba topic to. Quantitative reasoning ba yan siya? Hindi ko alam eh. Basta marunong lang si sir mag-solve, okay? Ayun lang alam. Okay, ano sagot? Wala ko nakikita nagsasagot ha. 3 over 1. Panloko yan eh. Di ba? Pang ano yan siya? Pambuyo. Ano tawag ng pambuyo? Okay, so dito, ang gagawin mo lang, di ba yung M mo? Parang 3 lang yan eh, di ba? Tapos yung N mo naman, 4 over 3. Ngayon, ito na sinasabi niyan, add. Di ba? I-add mo. Yung baba naman, ima-minus. So, add mo na lang siya. No? Ano ba yung add niyan? 3 plus 4 thirds. Ano mangyayari? Ano yung common ano niyan? LCD niya, 3. Diba? Tapos ito, di ba may invisible na 1. 3 divided by 1 times 3 magiging 9. Plus, 3 divided by 3 magiging ilan? 1 times 4 magiging 4. So, magiging 13 over 3, tama ba? Yan na siya. Tapos, 13 over 3. Ito naman, minus naman yung 3 over 1 minus 4 over 3. Magiging ganito lang yan. 3 minus 4 over 3. So, magiging 5 over 3. Na? Ngayon, i-over mo lang yan siya. Okay. So, yung sum, ito muna ang taas, 13 over 3. Yung baba naman is 5 over 3. Okay, ang gagawin mo dyan, ika-cancel mo lang to eh. Pwede mo siya i-cancel lang ganyan, makukuha mo 13 over 5. Very good no, sa mga nakakuha nito. O, sa mga malilito dyan, ito siya. Kasi yun yung pinaka-shortcut nyan, no? Actually, pwede ko naman kayong turuan, may bilisan ko. Kaso wala namang matututo doon sa ganun, no? Kaya, yung mga nagmamadali dyan, ikalma nyo lang na
kung gusto niyo akong subukin, kung marunong ba ako, okay lang 'yun, no? Wala naman sa akin. Kasi parang gusto niyo, sir, bilisan mo, bilisan mo. No? Hindi, may iwan yung iba pag ganun. No? Pero, sinasabi ko lang sa inyo, alam ko yung ginagawa ko dito. No? Minsan namamalikmata lang, hindi nakikita, mali yung given. Siyempre, human error yun eh, di ba? Pero yung mga ganito, simple lang yan siya, no? And, na-master ko na 2011 pa lang. No? Si sir ninyo, kahit hindi ako engineer, teacher ako, no? No? Okay? Kaya nga, medyo joke lang. 13 over 3. Ngayon, i-divide kasi yan siya. Pag divide, 5 over 3. Ganyan, divide. Okay? So, ang mangyayari dyan, multiply mo siya. Ito, i-reciprocal mo, magiging ilan? Pag reciprocal, binabaliktad mo. Kanyari, 5 over 3. Magiging 3 over 5, no? So, magiging 3 over 5. Tapos, ito magiging multiply na. Okay? Nagets ba ito kung bakit? Okay? Tapos ito, yung ka-cancel mo yan siya. No? 3 cancel mo. Nasa taas sa baba. So, magiging bakit 5? 3. 5 to 5, sorry. Magiging 13 over 5, no? Ganun lang siya kasimple. Okay? So, sagot natin doon, very good, letter B. No? Sa mga, nakakuha, very good, no? Sa mga hindi nakakuha, okay lang yun. No? Napapractice naman yan. Paano yung mayroong assignment na kaso mali yung surname ko? Paano yung tanong lang po? Sir, paano pala yung mayroong assignment na subcut ba? Kaso mali yung surname ko. Hala, hindi ko alam. Paano yan? CSC pala, CSC, sorry. Ipa-double check na. No? Ipa-double check na agad yun. Alam ko, dapat pwede ka na pumunta dyan sa kung saan ka nag-file. Hello, mga engineering, kamusta? Hindi pa sa Proctor. Kailangan ipa-check mo na agad sa CSC yun. Kasi ka nag-file. Ito, dito tayo nagpapanood ng mga recorded, no? Ito naman yung ating reels dito, and then dito naman yung ating live, no? Sir Talk, walang pangalan ko sa lahat ng yan. Pwede nyo rin i-scan itong mga QR code sa baba. Anong oras tayo? Nagkamali din sa birthday ko, ala. Okay, anong oras tayo nagla-live? 9, 10, 11, 12, or 1 AM. Start yan ha, mga start. Minsan lang kasi iba-iba. Kasi kanina bumiyahe ako sa Move It, no? Bumiyahe ako sa Move It. Kaya ganito oras tayo nag-live. Tensya na. Oh, everyday. Ganyan kapag kaya. Pag hindi. Gaya bukas, di ko alam. Basta agahan natin bukas. Hello? Agahan natin bukas kasi bubiyahe pa ako papunta ng Nueva Vizcaya. 10 hours yun sa amin. No? May ako bukas. Turo ako ng linggo. August 3. No? Sa mga estudyante ko dyan sa CBRC Nueva Vizcaya, see you.